Sa isang kulungan ng kolonya ng pagmimina, maraming mga bilanggo ang napipilitan na magtrabaho araw-araw habang may suot na espesyal na aparato sa kanilang mga bibig na hindi nagpapahintulot sa kanila na magsalita. Nang nasira ang isang makina na tinatawag na crusher pit, tinawag ng bantay ang bilanggo na si Kai para ayusin ito, at sa loob lamang ng ilang minuto ay napagana muli ni Kai ang makina. Sa oras na yun ay biglang may dumating na bagong bilanggo at nagulat ang lahat nang makita si Hatch, ang general na natalo sa digmaang sibil laban kay General Lang. Isang dating rebelde ang tumayo nang makita ang kanyang general at agad itong sinuntok ng bantay. Gumanti ang bilanggo ng isang headbutt at ginamit ng isa pang bilanggo ang pagkakataon upang suntukin din ang isang bantay, inihagis niya ito sa sahig upang bugbugin gamit ang kanyang kadena. Nang maramdaman na magkakaroon ng kaguluhan, isa pang bantay ang nag-activate ng crusher pit na pabaliktad upang ang mga bilanggo ay madala patungo rito. Sa lalong madaling panahon, ang lalaki ay nahulog rito at nagkagutay-gutay sa loob lamang ng ilang segundo. Sa pagkakataong yun ay nagbigay ng senyales si Hatch sa isang tao na nakatago at biglang binaril mula sa malayo ang isang bantay. Pagkatapos ay nakipagtulungan siya sa mga bilanggo upang simulan ang pambubugbog sa mga bantay. Ginamit muli ng isang bantay ang makina upang i-activate ang iba pang mga kadena, na naging sanhi ng mas maraming bilanggo na mahulog sa hukay hanggang sa kanilang kamatayan. Sa sandaling mawala sa atensyon ng bantay, si Kai ay nagmadaling pumunta sa makina at sinubukan na pigilan ang massacre, ngunit sinimulan na rin siyang kunin ito. Kinuha niya ang isang nahulog na sandata mula sa lupa at sinubukan na putulin ang kadena ngunit wala itong pakinabang, kaya wala siyang pagpipilian kundi putulin ang isa sa kanyang mga paa. Habang kinakaladkad ng mga tanikala ang kanyang paa, tumalon si Kai pabalik sa makina at sa wakas ay napahinto ito. Sinubukan ng huling bantay na tumayo kaya si Hatch ay kumilos na parang may hawak na baril, at ilang segundo lang ay mabilis siyang pinatay ng nakatagong sniper. Pagkatapos si Kai ay nawalan ng malay, at nagising siya sa aircraft ni Hatch na nadiskubre na binigyan siya ng mekanikal na paa. Gumagamit ng aparato si Hatch para maalis ang bagay na nasa bibig ni Kai at ipinaliwanag na iniligtas niya ang iba pang mga rebelde para dumami ang kanyang hukbo at gumanti ng pag-atake. Kilala niya ang ama ni Kai, na lumalaban din para sa rebelyon. Sa kasamaang palad, ang ama ni Kai ay nahuli ni General Lang at siya ay papatayin sa loob ng ilang buwan sa anibersaryo ng tagumpay ni Lang, na kilala bilang Araw ng Pagpapalaya. Alam ni Hatch na si Kai ay isang dalubhasang piloto kaya nag-alok siya ng panukala, kailangang i-hijack ni Kai ang isang mahalagang aircraft ng kaaway para makuha ang kumpidensyal na impormasyon. Kung siya ay magtatagumpay, kukunin siya ni Hatch at gagamitin ang detalye na yun upang iligtas ang kanyang ama. Ito ang naging dahilan para mapapayag si Kai. Pagkatapos ay inilagay si Kai sa isang sasakyan panghimpapawid at ipinuslit siya sa aircraft ng kaaway na tinatawag na Arrowhead. Sa kalagitnaan ng biyahe, maagang nagising si Kai gaya ng plano at nakahanap ng computer para ma-access ang mga record ng aircraft. Gamit ang radyo ay ipinaliwanag ni Hatch na ang kailangan lang niyang gawin ay isaksak ang aparato at gagawin na ng gauntlet ang lahat ng kailangan. Habang dina-download ni Kai ang impormasyon, may lumabas na mensahe sa screen na nagsasabi na magiging mahina ang sistema kung magpapatuloy siya. Sinabi niya ito kay Hatch, na tiniyak sa kanya na ito ay pansamantala lamang at magiging maayos din ito. Bumukas ang pulang ilaw ngunit patuloy na nagda-download si Kai hanggang sa ipahayag ng computer na hindi na gumagana ang sistema at mayroong hindi maire-record na aktibidad ng electromagnetic sa labas. Nang tapos na ang pag-download, kinumpirma ni Hatch na mayroong isang electromagnetic na bagyo sa labas na ginagawang mahina ang mga bagay kaya hiniling niya kay Kai na ipadala sa kanya ang file. Sinimulan ni Kai ang pagpapadala ngunit biglang lumindol ang aircraft at nasira dahil sa kasalukuyan na kahinaan nito. Dahil sa nangyari ay nabigo ang pagpapadala at nawalan ng contact si Kai kay Hatch habang inilalabas ng aircraft ang lahat ng escape pod kasama na ang natutulog na tripulante. Nagmamadaling pumunta si Kai sa shuttle ng aircraft bago rin ito mawala. Doon ay nawalan siya ng malay at bumagsak ito sa pinakamalapit na planeta. Nang magising si Kai, sinubukan niyang tawagan si Hatch pero hindi nagtagumpay. Nagmamadali siyang lumabas ng shuttle at nakita ang mga pod na nahuhulog sa buong planeta. Ngunit bigla siyang nahirapang huminga kaya bumalik siya sa loob. Ang AI ng aircraft na tinatawag na Reef ay nagbabala kay Kai na ang kapaligiran ay nakakalason at ang matagal na pagkakalantad ay maaaring magdulot ng paralisis o kamatayan. Tumingin si Kai sa bintana at nakita ang Arrowhead na dahan-dahan na bumabagsak dahilan para humingi siya ng status report kay Reef. Gayunpaman, kailangan ni Reef ang login ng empleyado upang magpatuloy.
Sinabi rin ng Reef na kailangan ni Kai na maghanap ng bagong pagkukunan ng oxygen dahil 12% na lang ang natitira sa shuttle. Sa oras na yun ay biglang nagpadala ng mensahe ang isang tripulante na tinatawag na Norman mula sa kanyang pod, na humihiling sa sinumang nakaligtas na makipagkita sa lugar kung saan bumagsak. Kumuha si Kai ng oxygen mask at lumabas para tingnan ang lugar. Natagpuan niya ang ilang bahagi mula sa mga bumagsak na pod at ang katawan ni Norman sa lupa na duguan. May kumpleto din na pod na may gumagalaw sa loob, kaya binuksan ito ni Kai at nakita si Terran. Ibinahagi niya ang kanyang oxygen mask at dinala siya pabalik sa shuttle habang ang katawan ni Norman ay kinaladkad palayo ng isang misteryosong nilalang. Sa shuttle ay nag-log-in si Terran sa sistema at nagpakita ng paghihinala kay Kai. Sinuri itong maigi ni Reef ngunit hindi niya mahanap ang Arrowhead wreckage. Gayunpaman, alam ni Terran na mawawala na ang mga escape pods kaya dapat nilang mahanap ang mga ito bago pa sila hindi makaalis. Sinundan siya ni Kai matapos mabigo muling makapagpadala ng mensahe kay Hatch. Habang naglalakad ang dalawa, ipinaliwanag ni Terran na nasa buwan sila at ang planeta ay ang malaking globo na nakikita nila sa kalangitan. Sa kalaunan ay nakahanap sila ng isang research probe at si Terran ay humanga sa kung gaano na-oxidize ng atmosfera ang metal. Makalipas ang ilang sandali ay nakita nila ang bumagsak na arrowhead malapit sa isang kumikinang na obelisk. Ngunit sigurado si Kai na wala ito kanina doon. Tinatalakay ng dalawa kung paano magpapatuloy dahil sinabi ni Kai na hindi siya papayagan na pumasok sa mga pod. Napagtanto ni Terran na siya ay nagtatrabaho para kay Hatch at binanggit na ang general ay isang malupit na tao na dati ay sumalakay sa mga kolonya bago ang digmaan, na pumatay ng libu-libo na tao. Gayunpaman, sinabi ni Kai na ito ay propaganda lamang at nagpa siya na bumalik sa shuttle. Si Kai ang pumalit sa pilot seat at hiniling kay Reef na i-activate ang sistema, ngunit tumanggi si Reef dahil hindi siya autorisado. Sa halip ay humingi si Kai ng anumang impormasyon tungkol kay Hatch at ipinakita ni Reef ang confessional tape. Isang video ang nagpapakita kay Hatch matapos siyang matalo sa digmaan na inamin ang lahat ng kanyang mga krimen. Gayunpaman, napansin ni Kai na gumawa si Hatch ng kakaibang kilos at iniisip kung totoo ito. Humingi siya kay Reef ng karagdagang impormasyon, ngunit ito ay hindi pinapayagan. Sa sandaling yun, nagpadala si Norman ng bagong mensahe na nagsasabing magsisimula ang paglikas sa loob ng 30 minuto. Pagkatapos ay pinuntahan ni Kai si Terran at pumayag na umalis kasama niya anuman ang panganib na dumating. Sinabi ni Terran na ibibigay niya ang kanyang mga damit, kaya sinimulan niyang tanggalin ang mga pangunahing bahagi ng uniforme habang may nakatingin mula sa malayo. Pagkatapos ay sinubukan ng dalawa na puntahan ang Arrowhead, at sa oras na yun ay biglang may lindol na tumama sa lugar. Lumingon si Terran at laking gulat niya nang makita si Kai na hinihila ng kung ano papunta sa isang kuweba. Hinawakan niya ang mga kamay nito at sinubukan na hilahin siya palabas, gayunpaman, hindi sapat ang kanyang lakas dahilan para makuha pa rin si Kai. Dahil natakot, tumakbo si Terran patungo sa Arrowhead ngunit huli na sapagkat umalis na ang mga pod na wala siya. Dahil hindi alam kung ano pa ang gagawin, bumalik si Terran sa shuttle para magpahinga. Makalipas ang 4 na araw, ginalugad niya ang lugar at nakita niya ang mga gamit ni Kai sa lupa. Hindi kalayuan doon ay nakita niya ang kumikinang na obelisk at si Kai sa lupa na natatakpan ng malagkit na likido, at sa kanyang pagkabigla, ang kanyang binti ay ganap na gumaling. Dinala niya ang lalaki pabalik sa shuttle at nagpatakbo ng ilang mga pagsusuri, para lamang matuklasan na mayroong isa pang organismo sa kanyang katawan na nagpagaling sa kanya at umangkop sa nakakalaso na kapaligiran. Patuloy na sinusubukan ni Reef na mag-alok ng impormasyon at ang naiinis na si Terran ay pinatahimik ito, pinaalalahanan nitong magsalita lamang kapag sinabihan. Nang tuluyang magkaroon ng malay si Kai, ipinaliwanag niya na wala siyang maalala. Ang alam niya ay natutulog lang siya at medyo mabigat ang pakiramdam niya pero wala siyang nararamdaman na problema. Sinabi ni Terran na hindi rin siya maaaring magpalipad ng shuttle dahil isa siyang biologist, at ilang empleyado lamang ang may access sa sistemang yun. Nagpa siya ang dalawa na tingnan ang obelisk at sinira ito ni Kai gamit ang kanyang palakol, na natuklasan na ito ay naging isang malambot na kokon. Sa loob ay nakita nila ang katawan ni Norman na natatakpan din ng malagkit na likido. Binuhat nila siya pabalik sa shuttle at nang hawakan ni Terran ang mukha ni Norman gamit ang kanyang kamay ay patuloy itong gumagalaw. Naglabas si Kai ng ilang mga wire upang dalhin ang scanner sa labas at iniskan nila ang mga mata ni Norman, na sa wakas ay nagbibigay sa kanila ng access sa sistema. Agad na sinimulan ni Kai na ihanda ang makina habang nagtatanong kay Reef tungkol sa araw ng pagpapalaya,
at nalaman niya na mayroon pa siyang 76 na araw bago nila patayin ang kanyang ama. Nagulat si Terran nang marinig niyang hindi niya isasama si Norman at napagtanto niyang kilala niya si Kai, lumalabas na nagtrabaho siya sa kanyang ama noong bata pa siya. Sinabi niya na ang lalaking kilala niya noon ay hinding-hindi iiwan ang isang tao para mamatay. Sa labas, sa wakas ay nagising si Norman na nagsusuka, si Kai at Terran ay lumabas upang tingnan siya at nagsimulang sumigaw si Norman tungkol sa kung paano sila papatayin ni Hatch. Pagkatapos ay pumulot siya ng baril sa lupa at tumalon si Kai para suntukin siya kasabay ng pagbaril niya. Matapos patumbahin si Norman, humarap si Kai at natuklasan na patay na si Terran. Dahil sa sobrang puot ay sinimulan niyang bugbugin si Norman. Bigla siyang nanlamig dahil napansin niyang nabaril na rin pala siya, nagsisimulang manginig ang kanyang katawan at napahiga sa lupa. Maya-maya ay nagising si Kai malapit sa obelisk, ganap na siyang magaling. Matapos makita ang mga mahiwagang ilaw na lumilipad sa kalangitan, bumalik siya sa shuttle area at laking gulat niya nang makita ang mga kalansay ni Terran at Norman. Pumasok siya sa shuttle at nadiskubre na sira na ang makina, kaya humingi siya ng paliwanag kay Reef. Lumalabas na siya ay nawala sa loob ng 34 na araw, kung saan ang makina ay naiwan na gumagana at kalaunan ay naubusan na ng enerhiya. May 42 araw pa bago ang araw ng pagpapalaya. Inihayag din ni Reef na habang wala siya ay naramdaman nito ang tibok ng puso ni Norman sa lugar, ibig sabihin, siya ay muling binuhay tulad niya. Dahil nagtataka, pumunta siya sa kuweba at napansin ang mga bakas ng paa sa buhangin. Pagpasok niya ay kumikinang ang kamay niya na parang obelisk kaya nagpa siya na lang siyang bumalik. Sa mga sumunod na araw, naghanap si Kai ng mga parte ng nasira na pod at kinuha ang mga pyesa nito para ayusin ang makina. Kinuha din niya ang ID badge ni Terran. Nagpalabas si Reef ng mga anime para sa kanya habang siya ay nagtatrabaho. Isang gabi ay nagising si Kai nang makarinig siya ng kakaibang tunog, bigla siyang nakaramdam ng hindi matiis na sakit at naramdaman ni Reef ang isang nakababahala na tibok ng puso. Umalis si Kai sa higaan para lang mahulog dahil sa matinding paghihirap, nasira pa niya ang mga inaayos niya. Sinabi ni Reef na maaari pa siyang makaramdam ng mas masakit at hiniling sa kanya na umalis. Pagkatapos ay tumakbo si Kai papunta sa kuweba at narinig ang parehong kakaibang ingay bago lumitaw ang isang nakakatakot na halimaw. Agad siyang tumakbo palabas at napaluhod sa sakit nang lumabas ang kakaibang mga paa mula sa kanyang likuran, dahilan upang siya ay mawala ng malay. Maya-maya, nagising muli si Kai na nakabalot sa malagkit na likido at bumalik sa shuttle. Naisip niya na ang takot at sakit na naramdaman niya ang nag-trigger ng pagbabago at nais niyang maalis ang nilalang sa loob niya. Dahil sa pagkabigo, sinimulan niyang suntukin ang makina at binanggit ang araw ng pagpapalaya na desperado na iligtas ang kanyang ama. Sa kasamaang palad, ipinaalam sa kanya ni Reef na siya ay natulog ng mahabang panahon at nangyari ang araw ng pagpapalaya 2 araw na ang nakakaraan. Lumabas si Kai na umiiyak at bumagsak sa lupa, tinanggap ang kanyang kapalaran na hindi na makakaalis doon magpakailanman. Makalipas ang 3 taon, nabubuhay at naninirahan pa rin si Kai sa buwan. Sinanay na niya ang kanyang katawan at ngayon sa tuwing hindi niya sinasadyang masaktan ang kanyang sarili ay maaari na niyang ihinto ang pagbabago bago pa ito mangyari. Sa langit ay nakikita pa rin niya ang mga mahiwagang ilaw na lumilipad. Isang gabi ay may nakita siyang kumikinang sa loob ng helmet at natuwa siya. Dinala niya ito sa labas at pinalaya ang isang alitaptap na sumama sa kauri nito upang gumawa ng magandang palabas ng liwanag. Pagbalik niya sa shuttle, nakakita siya ng mga bakas ng paa sa labas at natuklasan niyang wala na ang badge ni Terran. Habang tinatalakay niya ang sitwasyon kay Reef, ang AI ay nagbahagi ng isang teorya, sa palagay niya ay may kakaibang nilalang din si Norman sa katawan gaya ng kay Kai. Ibig sabihin ay nabuhay sila ngunit hindi sila makaalis sa halimaw na anyo. Iniisip ni Reef na ang kamatayan ay bahagi na ng buhay ni Kai ngayon, ang kanyang katawan ay namamatay ngunit ang kanilang mga kamalayan ay nabubuhay sa mga bagong gawa na katawan. Nang hilingin ni Reef kay Kai na gawin ng hindi maiisip para mapag-aralan nito ang katawan at makahanap ng lunas, tumanggi si Kai at sinabing ito ay teorya lamang at hindi garantisado ang kanyang muling pagkabuhay sa isang bagong katawan. Pagkatapos ay nahanap ni Kai ang halimaw na si Norman at laking gulat niya nang makita ang isa sa kanyang mga bangkay. Ibinalik niya ito sa shuttle at inilagay doon bilang bitag. Nang makalapit na ang halimaw, lumabas si Kai at sa wakas ay binaril ito. Habang nakakarinig ng malakas na ingay sa malayo, pinutol niya ang isang piraso ng katawan ng halimaw at dinala ito kay Reef. Nainis ka nito upang kumpirmahin na ito nga ang DNA ni Norman.
Binalikan din nito ang mga petsa at sinabi na ang malakas na ingay ay maririnig sa tuwing mamamatay si Norman o Kai, na nangangahulugan na may naaapektuhan sa kanilang pagkamatay. Ito ay parang isang ina na nagluluksa sa kanyang mga anak at malamang na isinasaaktibo nito ang proseso ng muli nilang pagkabuhay. Hindi ito gaanong naiintindihan ni Kai dahil hindi siya biologist, at nang marinig ang salitang yun ay nag-udyok ito kay Reef na banggitin si Terran. Nang pinahintulutan ni Kai ang AI na magbahagi ng impormasyon, ipinalabas nito ang recording ng gabi ng pamamaril. Lumalabas na si Terran ay walang malay, hindi patay, nakatakas lang siya pagkatapos mamatay ni Kai. Ang kalansay na natagpuan ni Kai kalaunan ay sa kanya pala. Nagalit si Kai dahil hindi nabanggit ni Reef na buhay si Terran sa loob ng 3 taon, kaya sinabi sa kanya ni Reef na maaari lang siyang magbahagi ng impormasyon kung tatanungin siya. Ngayon ay may bagong layunin si Kai, ang hanapin si Terran. Kumuha siya ng mga bahagi mula sa shuttle at gumawa ng katawan para kay Reef, para masundan siya nito habang naghahanap. Pagkatapos ng mahabang paghahanap, nakarating sila sa isang kuweba at sinubukan ni Reef na suriin ang mga lagusan. Gayunpaman mayroong isang malakas na electromagnetic interference na gumugulo sa sistema nito. Nagpasya silang sundan ang kakaibang senyales na yun at nagsimulang makaamoy ng kakaiba si Kai. Dahil madilim ay humiling siya kay Reef ng isang bagay na maliwanag, ngunit ang AI ay nagpalabas ng medyo malakas na video. Kailangang tumakbo ni Kai para patayin ang tunog ngunit huli na dahil lumabas na ang nilalang at umatake. Habang umiiwas si Kai sa pag-atake, si Reef na lang ang hinabol pagkatapos ay isinunod si Kai. Mabilis nitong kinagat ang kanyang braso at ginamit ni Kai ang pagkakataon na tamaan ito ng kanyang palakol, na ikinamatay nito. Sa sandaling yun, ang parehong dagandong ay umalingaw sa lugar. Sinundan ni Kai ang isang ilaw sa likod at nakita ang kanyang orihinal na katawan sa tabi ni Norman. Matapos ang paunang pagkabigla, tinakpan niya ang mukha ni Norman at pinigilan niya ang paghinga nito dahil sa awa. Dahil dito ay namatay din ang halimaw niya. Ngayon ay dapat ding gawin ito ni Kai sa kanyang katawan ngunit hindi niya magawa, sa halip ay kinuha niya ang kanyang prosthetic na binti at bumalik sa paghahanap kay Terran kasama si Reef. Sa kalaunan ay nahanap nila ang lugar kung saan huling naramdaman ni Reef ang tibok ng puso ni Terran at masasabi ni Kai na may isang bagay na inilunsad sa lupang yun, na nangangahulugang nakatakas siya. Sa sandaling yun ang screen ni Reef ay nagsimula muling magloko at napagtanto ni Kai na ang kanyang prosthetic na binti ang sanhi nito. Sinuri niya ang loob at nakakita ng granada, ibig sabihin ay hiniling sa kanya ni Hatch na ipadala sa kanya ang mga files sa pamamagitan ng gauntlet dahil hindi niya pinaplano na kunin siya. Sa oras na yun ay biglang nagsimulang bumagsak sa lupa ang mga ilaw sa langit at nagmamadali itong tiningnan ni Kai para lang matuklasan na ito ang mga escape pods. Ngunit wala itong katuturan dahil umalis ang mga ito 3 taon na ang nakakaraan at araw-araw niya itong nakikita sa langit. Ito ang nagudyok kay Reef na magbahagi ng ilang uri ng impormasyon. Ang buwan na ito ay nasa ilalim ng isang eksperimento para sa pagpapalawak ng oras. Mabilis lumilipas ang oras dito dahil gusto ng general ng paraan para mabilis na makagawa ng mga armas at sundalo. Lumipas ang mga taon sa buwan habang sa labas ay ilang minuto pa lang ang nakakaraan. Sa pagkakataon na yun ay may nakitang aircraft si Kai na paparating kaya inihanda niya ang research probe. Lumapag ang aircraft at lumabas si Hatch na may kasamang bantay. Natanggap nga niya ang mga mensahe ni Kai at inabot siya ng 20 minuto bago dumating, ngunit para kay Kai ay ilang taon na ang lumipas. Napagtanto ni Kai na si Hatch ang bumaril sa Arrowhead at sa mga pod dahil gusto niyang gamitin ang buwan na ito para sa sarili niyang hukbo. Sinabi niya sa kanya na ang lahat ng impormasyon ay nasa shuttle. Ngunit alam ni Hatch na hindi siya nagsasabi ng totoo kaya pinabagsak siya. Nang magising si Kai, nakatali na siya sa shuttle at natuklasan na hawak din nila si Terran. Nang magbanta si Hatch na papatayin siya, sinabi sa kanya ni Kai na itinago niya ang lahat ng impormasyon sa loob ng research probe. Pagkatapos ay hinanap ni Hatch ang probe at nang nakuha na niya ang gusto niya ay inactivate niya ang granada sa binti ni Kai. Gayunpaman, inaasahan na ito ni Kai kaya inilagay niya ang granada sa loob ng probe, na ngayon ay sumabog na. Sa sandaling yun, ang katawan ni Kai ay nagsimulang kuminang, at siya ay ganap na nagbabago sa anyo ng halimaw. Sinubukan ng bantay na barilin siya, ngunit hinarap siya ni Terran upang pigilan. Nang papalapit na si Kai kay Terran, lumabas si Reef at tinawag siya. Sumabog ang nilalang na puno ng dugo at nasira si Reef kasabay ng paglabas ni Terran, ibig sabihin ng dugo ay pag-aari ng bantay. Gamit ang magagandang salita,
Nilapitan ni Terran ang nilalang at sinabi sa kanya na kaya niya itong kontrolin. Umatras ang halimaw at hindi nagtagal ay bumalik si Kai sa kanyang anyong tao, bumalik siya kay Terran at magkasama silang nagdalamhati para sa pagkawala ni Reef. Biglang lumitaw si Hatch na malubhang nasugatan at nagsimulang barilin si Kai bago siya sinaksak. Ginamit ni Kai ang lakas ng halimaw para hawakan si Hatch sa leeg at hinayaan ang paa ng nilalang na lumabas para patayin siya. Nagtatapos ang pelikula nang magawa ng dalawa na muling i-activate si Reef at tumakas sila gamit ang aircraft ni Hatch. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!